Para sa mga starter artist dyan na naghahanap ng pinakamurang drawing tablet, I offer you XP Pen Deco para sa mga digital artist na YouTuber na gaya ko. Click mo lang ang link sa description sa Shopee or Lazada or XP Pen official website. Sa mga gustong gumawa ng animation, meron akong tutorial sa CapCut at kung paano pagkakitaan, all links in the description below. 5 figures yung kabuang kita ko. Hindi pa ito sapat, okay? Madami akong streams of income sa pagiging animator. Yung pera ay ginagamit ko para i-invest sa 4 ko pang streams of income tulad ng affiliate marketing, content creator, online seller at direct seller. Sa mga nagtatanong kung magkano ba talaga ang kinita ko sa YouTube lamang, at well, kumikita ako ng 100 pesos lang sa isang buwan. Actually, depende sa views at niche ko. At kumikita ako ng niche ko na search-based niche, yung mga how-to videos kung paano mag-edit ng ganito, and so on, na kulang-kulang talaga ang kita ko. Kaya may plano ako kung paano pataasin ang views ko bilang animator na mahirap at it takes a long time to make. So ito ang mga paraan para kumita ng malaki sa YouTube bilang animator. Number 1 ay ang tinatawag natin na compounding. Ang compounding ay nagagamit sa iba't ibang sitwasyon. Nga pala, ang compounding ay kung may habit ka sa araw-araw na palagi mong ginagawa at ito ay nagpo-compound na parang snowball effect hanggang sa lumaki ito. Ang ibig ko lang sabihin na kung palagi kang nag-upload sa YouTube, malaki ang posibilidad na i-push ng algorithm ng YouTube at maraming manonood sa iyo. Isipin na lang na kung marami ang video mo, madaming choices ang viewers mo na manonood ng iba-bumbang content. Sa paraan ng compounding, dadami ang views mo bilang animator. Number 2 ay mag-ipon ka. Bago ka magtaka, anong relasyon ng pag-iipon para lumaki ang kita sa YouTube? Ganito kasi yun. May kasabihan tayo na it's not about the money you make, it's about the money you keep. Halimbawa na lang na kumikita ka ng 10,000 per month sa YouTube, yung 10,000 wing yung gastos mo sa luho mo, hindi ka rin kikita ng malaki sa YouTube. Kaya mas mahalaga na ipunin mo ang kita mo sa YouTube para lumaki ang kita na pera na kinikip mo. Isa pa kung bakit mahalaga ang pag-iipon para kumita ng malaki sa pagiging animator sa YouTube ay sa pamamagitan ng pag-invest na isang bagay na tatalakayin natin sa susunod. Number 3, kung paano kumita ng malaki sa YouTube bilang animator ay invest mo ang kinita mong ipon sa YouTube para i-leverage mo ang iba pang task sa pag-animation mo. Si James na mas kilala bilang The Odd Ones Out, hindi siya nag-animate ng sarili niya, kundi may mga tao na artist na binabayaran niya bilang investment para gawin ng animation niya. Ganon din ang ginawa ni Mr. Peace, kaya marami silang kita sa YouTube. Nakakagawa si James ng quality animation dahil invest niya kita niya sa YouTube para sa paggawa ng mga hinahire ni James na animators na artists para lalong dumami ang views at malaki ang kita niya. It's a win-win situation daw, sabi ni James. It's a win-win symbiotic thing we got going on. Kikita siya sa pamamagitan ng mga artists at animators at kikita din ng mga artists at animators sa kanya kasi binabayaran niya. Number 4, kung paano kumita ng malaki bilang animator ay ito ang pinakamahirap sa lahat. Ay magumpisa ka sa maliit na kita at humble beginnings. Ako kasi, kumikita ako sa YouTube pero hindi pa sapat at hindi ko ginagastos ang kinikita ko sa YouTube. Ngayon na iniipon ko at gagawin ko ang mga binanggit ko sa umpisa, number 1 hanggang number 3. Kaya ito ang hinuli ko sa lahat kung paano kumita ng malaki sa YouTube ay lahat ay nag-uumpisa sa maliit. Hindi mabubuo ang 1,000,000 kung walang piso. Kaya ang bawat piso pahalagahan mo. Ako kasi sa kasalukuyan nagpinagpapalit kong oras at energy ko para sa pera, para masuportahan ko ang negosyo ko sa YouTube. Hindi lang yon, kumikita rin ako sa pamamagitan ng affiliate. Kung gusto mo ng drawing tablet gaya ko na animator, bilhin mo sa link in the description. Kumikita din ako sa online selling, nagbebenta ako
na sa online na mga chocolate at chicheria at direct selling na nagbebenta rin ako ng face-to-face na chocolate at squid para lahat ng kinita ko at inipon ko at i-invest ko sa sarili kong negosyo sa YouTube. Sabi nga ni Warren Buffett, ang safest investment ay mag-invest ka sa sarili mong negosyo. Sa totoo lang, kung kukumputin ko lahat ng income ko, may record ako. Lahat sa YouTube revenue, affiliates, wallet app na gamit ko. Kasi kailangan ko ng data. Sa totoo lang, kinikita ko ay 5 figures lamang. Kulang pa ito sa pagtaguyod sa magulang ko. Anyway, kahit kaunti, kung kalooban ng Diyos at palaging masipag, posible pa itong tumaas ang kita ko. Actually, kulang pa to kasi walang-wala ko, di hahanap ako ng paraan na wala ko. Sabi nga ni Brother Early, huwag mong sabihing mahirap ka pa sa daga. Ang yaman-yaman ng daga, walang pulubing daga. Ikaw na tao, may talento ka, may lakas ka. Yun ang kayamanang bigay sa iyo ng Diyos. Sabi nga ni Chinkitan, to the millions of viewers, bakit nila kailangan ma-master yung sales? Puhunan mo lang ang talino mo. Puhunan mo lang laway. Kung maubusan ka ng laway nung isang basong tubig, pawi na puhunan. Number 2, ang pundasyon ng lahat ng negosyo ay pagbebenta. Kaya kung gusto mo rin magkaroon ng negosyo in the future, nakakatuto ka magbenta. Ang problema lang, may mga ibang tao ayaw magbenta. Ba't nga ayaw magbenta? Professional ako tapos pakibebentahin mo ako ng napkin, example. No, exactly. Kapag tapos kong ganito, tapos mag-aalok ako, at sabihin ng mga ibang tao na walang-wala na ako, hindi ba obvious na walang-wala ka, kaya ka nagsa-sideline at may pagkakaila? kung mamanapatin sana akong kalooban ng Diyos, sana lumago ang negosyo ko. Kaya gusto kong magsumikap dahil nagnanasa akong makatulong sa iba at sa sarili ko. Sa ngayon, ako ay isang college dropout, pero positive pa rin ang pananaw ko sa buhay. At sana ganun din kayo na viewers ko. Actually, wala sanang ma-offend. Naniniwala kasi ako sa swerte ng pagyaman. Di ang sarili mo ang magpapayaman sa iyo. Unang Samuel 2:7, ang Panginoon ay nagpapadukha at nagpapayaman. Siya ang nagpapababa at siya rin ang nagpaparangal. Kaya kung may Diyos ka sa buhay, swerte ka, pwede kang pagpalain ng Diyos. Sa tingin ko, di po masama na nasahin ko man ang yumaman, kaya gusto kong yumaman dahil para makagawa ako ng mabuti at makatulong sa kapwa at sa sarili ko. Gusto ko kasing manatiling hindi nahihirapan sa paglilingkod sa Diyos. Gusto ko kasing maglingkod sa Diyos ng malaya. Ayaw ko nang may boss ako. Yun ang nasa ng puso ko, kung kalooban ng Diyos. So ito ang summary kung paano kumita ng malaki sa pagiging animator sa YouTube. Number 1 ay compounding, number 2 mag-ipon, at number 3 mag-invest sa sarili mo, at number 4 ay magsimula ka sa maliit or humble beginning. So, bakit gusto mo gumawa ng animation dito sa YouTube? Para sa akin, para kumita ng pera para masuportahan ng hobbies ko. Ang YouTube ay number 1 sa content creation. Noon, ang mga tao, wala pang internet, may concept sila ng animation, pero wala pang effective na paraan para pagkakitaan ito. So, pumupunta sila sa mga film industry, mag-sign ng kontrata at ipapalabas ang ginawa mong animation at babayaran ka dahil sa demand na gusto ng mga tao ang animation back then. Ngayon sa panahon natin, kahit sino pwede nang maging animator. Kahit di mo na kailangan pumunta pa sa film industry. Yes, dahil sa YouTube, posible ang kumita sa pagiging animator kasarili mo lang. Sa generation ko na Gen Z, na-expose tayo sa panonood ng cartoons, anime, sobra. At dahil din sa internet, available na lahat ng information sa pamamagitan ng iyong cellphone. Maniwala ka sa akin, ang advice sa mga generation boomers, ang mga magulang natin, di na lahat applicable ang ways nila sa atin. Tulad ng mag-aral ka, magtapos ka at magtrabaho. Dahil simple lang ang buhay noon. Kasi ngayon, mahirap na. Ang hirap makahanap ng trabaho, kahit magtapos ka pa ng college, ang mahal ng renta, kuryente, mga bilihin, dagdag mo pa ang babayaran mo sa internet.
Sa ngayon, tambay lang ako. Wala akong trabaho. Ang talent ko lang na mag-drawing. Kaya ang YouTube ang pag-asa ko. Kaya sana, kayo rin. Kung nakaka-relate kayo, tapusin nyo ang video na to at maglalagay ako ng mga timestamps sa description at malalaman nyo lahat paano mag-umpisa ang animation dito sa YouTube. Then without further ado, let's begin. Number 1. Walang rules sa paggawa ng animation. Ito ang sinabi ni James na mas kilala bilang The Odd Ones Out. So, here are all the rules for making animated YouTube videos. There are no rules. You can make animations any way you want. You can get a little book and on paper and you just make a flip book. You can get clay and take pictures every second for making animations. Thank you all for watching this video. Ang ibig niya lang sabihin, ang paggawa ng animation ay depende sa iyong kakayahan, resources, equipment, o materials na meron ka. Example, marahil ang mga iba sa inyo ay may drawing tablet at PC. Congratulations, marahil ikaw ay swerte kaya pwede ka nang magsimula ngayon. Pero kung ikaw ay cellphone lang, walang stylus pen, marahil gagawan mo ng paraan paano ka makakapag-animate. Pwede kang mag-animation sa pamamagitan ng ballpen at papel. Gaya lang ng nag-uumpisa ako ng channel na ito. Actually, noon problema ko ang stylus pen. Pero dahil nga bata ako, hindi ako marunong bumili kung saan makakabili. Ang alam ko lang sa online, Shopee or Lazada, pakiclick na lang sa description kung gusto mo bumili or bumili ka sa National Bookstore. And anyway, wag kang bibili sa mall na bookstore kasi 3 times yung presyo kasi sa Shopee at Lazada, mura lang. Nga pala, make sure mo bumili ka ng maraming tip kasi napupudpod yung tip ni nagtatouch. At ngayon din, natuturo ko sa inyo paano gumawa ng animation na walang gastos mamaya sa video na ito. Also, pwede ka rin gumawa ng animation sa pamamagitan ng whiteboard at marker. Ang nakagawa ng animation na ganito ay si C-Rabbit, na animation YouTuber, at ginagawa din niya ang mga cut-out paper drawings. Ganito ang ginagawa niya sa animation niya without computer. Pwede rin color markers at papel lang na gagawa ka ng time-lapse at kung gusto mo kahit lapis lang kung ikaw ay artist talaga. And it's up to you. Like James said, walang rules sa paggawa ng animation. Gumastos ka man o di ka gumastos. Number 2. Ito ang pinaka-importante na dapat mong marinig bago ka mag-umpisa. Bibigyan kita ng warning pero hindi ko kayo dinidiscourage na huwag ka na mag-animation dito sa YouTube. Ito ang katotohanan. Ang pagiging animator sa YouTube ay hindi ka babayaran ayon sa ine-expect mo na babayaran ka ng malaking halaga. Ang animation ay matagal gawin. Sa tagal gawin 1 minute pa lang ang natatapos mo na animation at ikaw lang ang mag-isa ang gumagawa. Ang animation kasi, pang teamwork talaga yan na trabaho. Minsan kahit teamwork na nahihirapan pa rin gumawa ng animation. Pawis at luha ang mararanasan mo. Tulad na lang ng mga animators sa Japan na sila binabayaran na sapat at lagi pang pagod at stress sa trabaho. Same din dito sa YouTube. Let's say natapos mo na ang 8-minute animation mo at baguhan ka pa lang. Posibleng wala kang makuhang views at kung meron naman, kakaunti lang ang kita mo. Kaya may mga animator na naghahanap ng paraan sa kunting effort lang para maximize na ang kita dito sa YouTube. May mga animators sa short form content sila nag-upload sa YouTube Shorts dahil maiksi lang ang animation na kaya nilang gawin. May mga iba na gumagawa ng paraan tulad ng twinning animation na kakaunti lang ang frames para mapabilis ang paggawa katulad ng local Pinoy animator na si Arkin. Tapos gumawa siya na second account na pinapakita niya ang mukha niya para lang maging stay consistent at updated ang mga fans niya at less effort. Which is the best strategy para makapag-upload siya ng madami sa future ng less effort. Actually, sumasabay lang tayo sa algorithm ng YouTube at maging realistic ka din kahit papaano kung ano ang diskarte mo sa animation mo. At anyway, I'm fully aware sa situation na ganito sa pagiging animator sa YouTube. Kaya di ako nagpo-fully animate. Ang ginagawa ko ay PNG animation. Ang tawag sa animation ko ay PNG animation.
Kaya pwede akong tawagin na PNG animator katulad ni Jellybean na YouTuber. At nagsusuot ako ng box na mask para ma-entertain kayo guys. Ba kasi mainis kayo pag nakita nyo mukha ko. Kasi ang totoo, pangit talaga ako. Number 3, ito ang tutorial paano gumawa ng animation channel. So magkano ang gagastusin mo bago ka mag-umpisa ng animation? Hindi 1K na bibili ka ng drawing tablet. Hindi rin 100 pesos na bibili ka ng stylus pen. Kundi 20 pesos. Oo, posible kang gumawa ng animation sa 20 pesos. Imbis na bumili ka ng corneto, ipambili mo ng pen at papel. Kung gusto mo ng pen pang drawing talaga na gamit ko, I introduce to you to Sakura Figma Micron Pen na ito ay ginagamit sa mga manga artists. I link this in the description below. Kung wala kang pambili, bumili ka ng sign pen sa bookstore near you. At cellphone na gamit mo. Step number 2, install ka sa cellphone mo ng mga free software tulad ng CapCut, Ibis Paint at Noteblock at Remove BG. Step number 3, dito na magsisimula ang creative process. Una, gagawa ka ng script. Ang tip ko sa script, una mong gagawin ay bullet points ideas. Then, bawat bullet points gagawan mo ng script. At sa buong script, gagawa ka ng screenwriting. Ang screenwriting ay mag-write ka about kung ano ang gusto mong lumabas sa animation mo. Itong example. Pangalawa, i-drawing mo ayon sa screenwriting. Mag-drawing ka ng anything sa imagination mo. Then, picturenan mo lahat sa note block. Pagkatapos, punta ka sa Remove BG app at i-remove mo ang background. Then go to Ibis Paint, kulayan mo sa bucket fill. Kung gusto mo lagyan ng border, lagyan mo. Then punta ka sa CapCut, mag-edit ka ng mga videos mo. May tutorial ako dito. Pakiclick na lang, lalala. Anything na nakita mong drawing sa video nito ay sa papel at sa ballpen lang ginawa. Magpasalamat ka sa rin sa pamagitan ng pag-like ng video nito. Thank you very much. Gawin mo lang ito ng mga buwan hanggang sa dumami ang videos mo sa YouTube habang hindi ka pa monetize. Kung gusto mo kumita agad kahit di ka pa monetize, I recommend na mag-sign in ka sa affiliate program. I introduce to you Involve Asia, isang affiliate sponsor sa video nito. I will show you paano ito gumagana right now. Kung ikaw ay mayaman na nanonood, sa tingin mo walang kwenta mga sinasabi ko dito kung paano gumawa ng animation na kaunti lang ang gastos. Kung gusto mo gumastos kasi mayaman ka rin naman, bakit di mo subukang bilhin ang drawing tablet? Abot kaya sa iyong budget. Neat XP Pen Deco Pan. May 3 sizes na pagpipilian. Tulad na lang ng drawing tablet na gamit ko ay XP Pen Extra Small na ginagamit ko ngayon sa pag-animation ko. Pakiclick na lang sa description kung gusto mo bumili ng drawing tablet. So, ang nangyari, nag-promote ako ng product at kung may bumili sa link sa description, makukuha ako ng commission. Oo, kumikita ako sa affiliate marketing. Pwede mo rin itong gawin habang hindi ka pa monetize sa animation mo. Mag-sign up ka sa Involve Asia, link in the description below. Kasi ganito ang ginawa ko noong una. Kasi hindi ko pa nakukuha ang pera ko sa AdSense. Kaya ang ginawa ko, yung affiliate marketing, nakabili ako ng drawing tablet sa resulta ng pagsusumikap ko at patuloy lang ng pag-reinvest sa sarili ko para mapalago ang animation ko sa YouTube. Nga pala, kung ikaw talaga ay walang pera talaga at matagal pa ma-withdraw dahil sa proseso, I recommend na ipunin mo ang baon mo sa school, bumili ka ng cookies at ibenta mo sa kantin sa mga schoolmates mo. At sa mga susunod na araw, magbenta ka ng maraming cookies. Kung sapat na ang pera mo, makakabili ka na ng drawing tablet na gusto mo at makakagawa ka na ng animation mo sa YouTube. Kasi ganun kasi ang ginawa ko. Diskarte lang mga pre. At kung lahat na nakagawa ka na ng madaming animation ng may kasamang affiliate at monetize ka pa, it means here comes the money. Here we go. Pero it takes consistency,
perseverance, and patience. Kikita ka din dito sa YouTube sa pag-animation. At sana maging stable. Anyway, kikita ka na sa YouTube sa pagiging animator. Ang gagawin mo na lang ay i-reinvest mo ang kita mo sa pagsuporta sa iyong animation hanggang sa maging high quality ang animation na gagawin mo. Ganun kasi ang nangyari sa akin. Kasi nagsimula din ako mag-animation nang wala. Stay consistent lang at slow and steady, araw-araw magtrabaho ako sa paggawa ng video. At slow and steady, makaka-upload din ako ng madaming animation at magpo-compound din ito balang araw. Sa totoo lang, sa ngayon, tambay lang ako at halos di ko na alam ang gagawin. Nakaka-anxiety ako kasi drawing lang ang talento ko. Pero di ako nawawala ng pag-asa. Naniniwala ako na ang drawing ay talento na bigay sa akin ng Diyos. At yun ang dapat kong ipangalakal. At ito lang ang alam ko. Maybe someday ang talentong ito ay kayamanan ko. Kumikita naman ako, kaso hindi pa stable. If God willing, samahan na ako ng Diyos sa pagsusumikap. Sa pawis mo, kakain ka ng iyong tinapay. Kung ayaw mo gumawa, huwag kang kumain. Kaya kasalanan sa akin ang tambay na wala akong trabaho. Wala akong trabaho. Oo nga, may trabaho ako, animator. Tatalakayin natin ang self-improvement and relation to arts and animation. Sa mga hindi nakakaalam, ang self-improvement ay sobrang popular dito sa YouTube. Nga pala, ang ibig sabihin ng self-improvement is improve in every aspect of your life. Madami kasi dito sa YouTube na tinatalakay nilang self-improvement and relation sa looks waxing, pagpapapogi, sigma, sa strong mindset, at mental health at aesthetics body na nagpapaganda ka ng iyong katawan at status. Kung paano ka makikipagsalamuha sa mga tao ng may confidence at ang pinakamahirap sa lahat ng self-improvement ay kung paano ka humawak ng pera. In other meaning ng self-improvement is just personal development. So madami kasing mga YouTuber dyan na halos pare-pareho yung content, paano maging pogi, paano maging macho, paano yumaman, mindset, at etc. At ako ay artist kaya di ako masyado nakaka-relate. So I need to be unique, kakaiba, para hindi naman kayo magsawa, palagi na lang paulit-ulit. So today I explain to you paano ako nakaka-relate sa pagiging artist sa self-improvement. And without further ado, let's begin. Ang self-improvement ay madaming aspect na kailangan mong improve sa buhay mo. Ang tatalakayin po ay ang career aspect na kailangan mong improve sa sarili mo. Ang career path na tatalakayin ko ay ang pagiging artist. Sandali, Parkoter, ba't parang hindi related? Actually, related talaga. Lahat ng mga kilalang kong self-improvement YouTubers may kanya-kanyang career path. Si David Goggins ay fitness at motivational speaker at Navy SEAL. Si Iman Gansi ay online business entrepreneur. Dan Ko is also an online business entrepreneur at madami pang iba. So, ang self-improvement na tatalakayin ko ay ang pagiging artist sa career path. May mga ways na ako paano makamit ang potensyal maging success ako sa career path na ito. At sana, makaka-relate din kayo. Kaya tapusin nyo panoorin itong video. Ang video na ito ay iba sa lahat ng self-improvement na focus sa arts. Di mo ba alam na mga famous artists simula pa ng sinauna ay nagpa-practice din ng self-improvement sa career nila sa art? Ang pinaka-best example ay si Michelangelo sa Renaissance era. Actually, tingnan mo mga gawa ng arts ni Michelangelo sa mga sculpture at paintings. Ang hirap nito i-master kasi ang mga modern artists ngayon sa panahon natin ay unskilled. Pero si Michelangelo ang hirap gawin ng ginagawa niya. Pero nag-improve siya nang nag-improve. Para ka mag-improve sa drawing mo, kailangan mag-umpisa ka sa pangit na drawing. Oo, masasaktan ka dahil inaasar ka na pangit ang drawing mo. Pero pag na-master mo ang arts, palagi kang nagpa-practice araw-araw, darating din ang araw na sobrang skilled mo na sa arts. Gaya ni Michelangelo, you can improve your aspect of artist sa pamamagitan ng mga ganitong self-improvement terminologies at stages. Stage number 1 ay ang learning stage. Sa learning stage in the age of internet, information is free.
It depends on your own pace kung ano ang information na dapat mong malaman. Nagkakaroon tayo ng information overload kaya di tayo makapagsimula na ma-apply ang natutunan natin. Para makamit mo ang goal mo na mag-self-improve ka sa pagiging artist, you need to be specific. Ang specific niche ko sa YouTube, animation, PNG animation, tutorial kung paano pagkakitaan ng animation, and anything related sa arts. It's neither ganito din ang niche mo or it's up to you kung ano ang mas referred mo na information. Make sure to be specific. Huwag kang mag-alala. Madami information dyan na di mo na kailangan bilhin ang course ni Mangatsi o kahit sino mang YouTubers na nagbebenta ng course. Kasi libre lahat ng information. Today, I use Edge Copilot sa pagre-research ng video na ito at libre lang. At sa YouTube videos na nakakakuha ako ng information na walang bayad. Stage 2 ay ang tinatawag natin na trial, experiment at document. Sa stage na ito, ina-apply mo lahat ng natutunan mo sa learning stage. Kung yari, nag-edit ka ng video at in-upload mo sa YouTube at nag-experiment ka, anong klaseng arts ang gusto ng mga tao o ano ang dapat i-improve sa pag-edit mo. At ang result ay makikita kang what it works or what not dumami ang views o whatsoever. At you will document it. Tatandaan mo kung ano ang best at di mo na uulitin ang pagkakamali mo sa video mo. All of this is not happen kung hindi mo susubukan ang natutunan mo. Lahat ng mga bagay, pwede mong itong ma-apply. Manood ka ng tutorial paano mag-drawing sa YouTube, sa learning stage. Then subukan mo na ngayon mag-drawing ka sa trial at sa experiment ka ng iba't ibang art style at mag-document mo, pwede ka na rin magturo sa iba sa pamamagitan ng pag-document mo. Stage 3 ay ang tinatawag natin na through hard work we grow. Consistency at perseverance. Sa paggawa mo palagi ng arts, patuloy ka lang araw-araw magtrabaho para ma-improve ang arts mo. You keep learning, applying, experimenting, and documenting. Consistency, magkakaroon ito ng compounding effects. Ang compounding, ang sabi ni Einstein, ay 8 wonders of the world, saying, he who understands it, earns it. He who doesn't, pays for it. Nasulat din ito sa libro na Atomic Habits ni James Clear. Sa patuloy-tuloy mo lang na gawin, mag-focus ka sa isang niche. Ako, patuloy-tuloy lang ako nag-upload ng video sa YouTube. Let's say, madami ka ng video sa YouTube at consistent kang nag-upload at consistent kang may natutunan at consistency gumagawa ng arts at consistency 1% at a time, makukuha mo rin ang goal mo at ito ay magpo-compound. Stage 4, marirealize mo na there is no goal. Pag nakuha mo na ang goal mo tsaka ka titigil, isipin mo na lang na ang goal mo ay ang process. Kailangan mong maging masaya sa paggawa ng process. Madaming YouTubers na nag-quit kasi nakamit na nila ang kanilang goal. Actually, mayaman na sila. So what's the point of working? Ika nga nila. May mga iba na hindi nila nakukuha ang goal nila, kaya di sila namomotivate na magpapatuloy. Ganon din ang pagiging artist dito sa YouTube. Kasi kung isipin mong magaling ka na, di ka na mag-i-improve. Or in the other way, di ka magaling kaya ayaw mo na mag-improve, magiging bitter ka na lang. So why it keeps me motivating sa paggawa ng content dito sa YouTube? Gusto ko lang kasing maging malaya sa paglilingkod sa Diyos. And that's the goal. So how to self-improvement as an artist/animator? Starting in your skills. Gaya nga na sinasabi ko kanina, information ay free sa internet. Now in your health, ganito. Padaming artists na magaling mag-drawing pero pinapabayaan nila ang kanilang kalusugan. Drawing lang sila ng drawing, di nag-exercise at kumakain ng junk food.
Actually, madaming artist na namatay kasi pinabayaan nila ang kanilang health, tulad ng creator ng Dragon Ball at Berserk. Di naman sila namatay ng matandang-matanda na. So, take care of your health. Health is wealth, ika nila. Paano ka makapagtrabaho kung di ka healthy? So, bilang self-improvement sa pagiging artist, ay kailangan mo ding mag-exercise araw-araw at kumain ng healthy. Dagdag na lang ang magandang katawan. Maganda na ang katawan mo, magaling ka pa mag-drawing, kumikita ka pa, kaya importante ang health sa self-improvement. Now in your finance sa pagiging artist na nagpa-practice ka ng self-improvement, you need to be self-reliance and financially stable. Ang goal mo ay maging financially free sa paggawa mo ng arts. Hindi ka dapat aasa sa iba o sa magulang mo o sa ibang tao para nang mabuhay ka. So, paano ka kita sa pamamagitan ng pagiging artist? Una ay ang content piece. Ang content piece ay kita ba sa pamamagitan ng attention. They say attention is the new currency. Kasi pag madaming nanonood sa'yo, kikita ka sa pamamagitan ng monetization. AdSense sa YouTube at in-stream ads sa Facebook or TikTok etc. Lahat ng social media may monetization. I recommend to you ay YouTube kasi ang YouTube ay madaming advertisers at madali lang ang monetization requirements. At sa YouTube kasi, ang mga videos mo ay evergreen. Kahit umabot pa ng 3 years ang video mo, relevant pa rin ito sa YouTube. Di gaya ng Facebook na na-stop palagi ang views. Palaging new views lang ang palaging may views. Kaya YouTube ang dapat ang investment mo na kailangan mong gawan ng mga arts mo. Pangalawa ay kikita ka sa pamamagitan ng sales. At under sa sales na ginagawa ko ay ang pagbebenta sa pamamagitan ng pag-promote na affiliate marketing. At ipapakita ko na sa inyo paano ito gumagana right now. Kung ikaw ay starter artist at kailangan mo ng drawing tablet, huwag kang maglala. May nakita akong pinakamura na hanap mo. Meet XP Pen DecoFun Extra Small na gamit ko ngayon. Click the link in the description para mapunta ka sa Shopee or Lazada para makabili ka na ngayon. Kung hindi pa, add mo lang sa cart mo para makatulong ito sa channel ko. So pag may nag-click ng link, mas save ang cookies kahit na add to cart lang at binili, makakakuha ako ng commission. Also, ginagawa ko din ito sa Facebook. So follow my Facebook page. Kaya kumikita din na po dito. Pangatlo, nakikita ka ay sa pamamagitan ng digital products. Magbenta ka ng e-book, arts, or sa sarili mong comic. At ito ang ginagawa ko ngayon. Gagawa ako ng comics at ibebenta ko. Pangapat ay kikita ka sa pamamagitan ng services, mag-drawing ka at babayaran ka ng client sa Fiverr sa mga freelance website. Ang lima ay mag-invest ka sa sarili mo. Maaaring bumili ka ng equipment, maaaring gamitin mo ang ads bilang return in investment at ipagawa mo sa iba ang hindi mo magagawa. To leverage time and energy, imbis na ikaw ang gagawa ay babayaran mo na sila ang gagawa. At kung malaki na ang return in investment mo, ROI, sa pag-invest mo sa iyong sarili, dadami ang kita mo at meron ka ding compound interest sa pag-invest mo sa sarili mo. Let's say madami ka ng video, yan ay magko-compound at dadami ang kita mo. Tama si Warren Buffett, ang safest investment ay mag-invest ka sa sarili mo, sa health mo, sa business mo, at sa oras mo. Kasi kahit din si Warren Buffett nalugi sa stock market. Kaya di ako nag-invest sa stock market. Kasi ganito sila gumagana pag nag-invest ka sa stock market. Binibigyan mo sila ng pupunan kapag nakabenta sila, tutubo sila sa pinenta nila. So madadagdagan ang binigay mo na puhunan. Why not just invest in yourself? Mas may kasiguraduhan ka pa, nakikita ka pa, at alam mong kikita ka.
Di katulad ng pag nag-invest ka sa iba, wala kang kasiguraduhan kung kikita ka ba. Kaya sa pag-invest ng pera, dalawa lang, kumita or malugi. Para ma-minimize ang risk, kailangan ikaw ay may control ng pera. In reality, kung sino ang pinapahawak ng pera, yun ang mga taong yumayaman. Kasi nag-i-invest sila sa sarili lang business, bibigyan mo lang sila ng puhunan. Kaya pag nalugi sila, malulugi ka rin. Di mo na mababawi ang pera mo. Kaya huwag ka basta-basta mag-invest sa stock market na makikita mo sa ads na ito. Kung nakita mo ang ads, mas mabuti pag-aralan mo muna. Binibigyan lang kita ng warning bago ka mag-invest. Walang sino man ang nakakapitik na tataas pa o bababa ang stock market. Yun ang realidad. It's up to you. May mga nagsasabi ng stock market ay manipulated gaya na sabi ni Robert Kiyosaki. Ganito lang. Kung sino ang pinapahawak mo ng pera, yun ang taong mayaman. Yun ang realidad. Kaya ang choice ko ay mag-invest lamang sa sarili ko, walang iba. And it's up to you. Also, may iba-iba tayong philosophy sa pera, kaya may kalayaan ka kung paano mo gagamitin ang pera mo. Ang paniniwala ko kasi, ang pera ay makukuha sa pamagitan ng talento. Ang talento ko ay mag-drawing at bigay ng Diyos yun. At in the end, ng Diyos pa rin ang nagpayaman sa iyo or nagpahirap sa iyo. Kasi binigyan ka lang ng talento, ipinangalakal mo lang. Sa ngayon, kumikita ako kasi ang talent ko lang ay mag-drawing. At masipag lang ako. Now, sa pagiging artist, dapat mag-self-improvement ka sa pamagitan ng pag-manage ng iyong oras. Dapat hindi ka nagpro-procrastinate. Kumbaga, wag ka pabukas-bukas sa iyong task na gumawa ka ng gumawa ng madaming arts. Si Leonardo da Vinci, yumaman nang matanda na siya. Kung hindi lang siya nagpro-procrastinate, marahil mayaman siya nung bata pa siya. Matapos niya ang Mona Lisa in 13 years dahil sa pagpapabukas-bukas niya. Kaya dapat ganun tayong mga artist sa self-improvement. Dapat hindi ka nagsasayang ng oras kasi maiksi lang ang buhay natin dito sa mundo. Habang bata ka pa, mag-practice ka na ng self-improvement kasi di mo pagsisisihan yan pag matanda ka na. Kung pipiliin mo ang hirap ngayon, balang araw di ka na mahihirapan. Kung pipiliin mo ang masaya ngayon, balang araw mahihirapan ka. Ang ibig ko lang sabihin ay practice delayed gratification. So ito ang summary ng video na ito. Una, paano makaka-relate ang self-improvement sa pagiging artist? Pangalawa, ang stage ng self-improvement kung paano ka mag-improve sa pamamagitan ng career mo na artist. At pangatlo, kung paano ka mag-self-improvement sa sarili mo bilang artist sa pamamagitan ng pag-improve ng iyong health, finance at time. Paano mo makuha ang success sa pagiging artist? Bilang Pilipino, pinapag-aral ka ng iyong magulang bilang paghahanda sa iyong future na kaya mo nang tumayo mag-isa. Payo sa akin ng aking mga magulang na pinag-aaral ka, pag magkatrabaho ka balang araw, pag wala na kaming mga magulang mo, kaya mo nang tumayo mag-isa. Ngayong 21st century digital renaissance era sa generation nating mga kabataan, we encounter this problem. Sa pag-aaral mo, may academic stress, bullies or worse, teacher ang bully. There's comparison between your classmate kasi pag maging mababa ang grades mo, di ka matalino. And there's poverty, di mo kayang suportahan ang sarili mo sa gastos sa school, pambayad sa uniform, textbooks, and test paper. Maniwala ka sa akin, kahit test paper lang 3 pesos di ako makabili kasi sakto lang at papunta at pauwi ang pamasahe ko. Kulang ang pera na binigay sa akin ng magulang ko kasi yun lang ang kaya nila. So nagbenta-benta ako sa school para masuportahan ang sanyoy ko. Then itong last sem, sobrang baba ng grades ko, di ako pinayagang makapag-aral muli kasi hanggang 2 lang yung last chance ng pataan ng school. Sa mga taong hindi matatalino, I always hated school. I have so many trauma na naranasan ko sa school. Kaya nag-decide akong mag-drop out. Sa mga hindi nakakaalam, ang tawag sa mag-aral ka ng mabuti, magtapos at magtrabaho ay tinatawag na status quo na isang standard ng status ng society ng mga tao.
I'm not saying na mag-drop out ka din. Madaming kabataan na ayoko na mag-aral, mag-drop out ako, magtatayo akong business, tapos walang ginagawa. Tapos nakisisi, bakit nag-drop out kaya nag-enroll ulit. Ang status quo, ang pinakamadaling choice na magagawa mo. Pero ang status quo ay di gumagana sa karamihan ng mga tao. Kung magtatrabaho ako, ayaw ko ng may boss. Gusto ko malaya ako sa ginagawa ko, tungkulin ko sa choir, sa church. But there's a way to beat the system ng buhay. Hindi lang status quo ang gagawin para makasucceed ka sa kabataan mo. Ang system na yun ay mag-solve ng problem. The only way to make money is to solve people's problem by selling. And selling is the foundation of all business cooperation around the world. Kung gusto mo magtayo ng business, kailangan mo munang matutong magbenta. Ito ang mga ways na paraan ng pagbenta. Una, ang product and goods, ang mga bagay at pagkain na essential sa mga tao para mabuhay. This way is hard. Kailangan mo mag-manufacture, gumawa ng sariling product o pagkain para ibenta. Also sa ganitong way, magsisimula ka sa umpisan ay ikaw lang ang nagbebenta hanggang sa lumago ito. At kung marami ka ng puhunan, pwede mo itong i-expand sa pamamagitan ng paggawa mo ng sistema. Ang nakagawa nito ay si Josh Monica na kabataan na nakasucceed sa ganitong paraan ng pagbenta. At ang CEO ng Jollibee na multimillionaire na ngayon, at ito ay sobrang hirap at mahabang panahon na gugulin. Pangalawa ay ang services na essential sa mga tao. Ang example ng services ay ang pagiging doktor, barbero, teacher, sundalo at papa. You are selling yourself the serve. Kung yari, ikaw ay professional hairstylist, paglingkuran mo ang mga gustong magpagupit ng buhok at babayaran kanila. At ito ay sobrang hirap at di ka yayaman dito. Yayaman ka lang sa pamagitan ng pag-iipon. Ang product and goods at services, yun ang gusto ng mga society na paraan kung paano pa pumita. Pero meron bang ibang way na di mo na kailangan gumawa ng product, magtayo ng system or mag-aral ka para lang sa services na position? Ito na ang third way na hindi popular ng business, ay ang selling information. Ang information ay magagawa sa pamagitan ng pagsusulat at sa pagsusulat ay magbibigay buhay sa pamamagitan ng kwento at ang kwento ay pwedeng maging audio format at sa audio format na maririnig mo magkakaroon ng imagination at sa imagination ay papakita mo ang gusto mong ipakita through pictures, drawing. Kung gusto mo gumagalaw na picture, we have animation. Sa magitan ng animation, merong videos at makakagawa ka na ng content. Sa madaling salita, gumawa ka ng YouTube channel. Sandali, bago niyo ako tawanan, kailangan mo muna ako pakinggan. Don't judge the book by its cover. Ganito, explain ko muna sa inyo. Narinig niyo ang kasabihan na ang mayaman ay lalong yumayaman at ang mga mahihirap ay lalong humihirap. Ganito kasi yun. Ang pinagkaiba ng mga taong mahihirap sa mga taong mayayaman, ang mayaman ay may information na hindi alam ng mga mahihirap kasi alam ng mayaman kung ano ang information sa paano mag-manage ng pera sa kanilang finance at sa mahihirap wala silang alam na information kung paano makakahahon sa hirap. Alam kong kayong mga nanonood matatalino at di naman ito mahirap intindihin kaya tapusin mo ang video na ito. Gaya ng sinabi ko kanina, kikita ka ng pera sa pamagitan ng pag-solve ng problema. At ang information ng pag-solve ng problema ay nalalaman ng mga taong mayayaman na naging mahirap dati. At ang dahil sa information, nakatayo sila ng mga system ng pag-solve ng problema at nakatayo ng kumpanya na kilala natin ngayon na mga tech company. Hindi mo na kailangan pa bahirapan ang sarili na magtayo ng company or business para yumaman kasi ang mga companies at mga business na tayo na ni Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg at ang mga iba pa. Mahirap makipagkompetensya sa business lalo na kung nagsisimula ka pa lang. It takes estimated 20 to 30 years. Pero pinanganak na Gen Z, ang sabi nila, if you can't beat M, join M. Hindi mo na kailangan magtayo ng business kasi ang mga kumpanya na ito
na figure out na nilang system. Ang gagawin mo na lang ay umupa ka sa kanila. At ang advantage mo dito, dahil nga nandyan na ang mga system ng business, hindi ka na may hirapan pa magtayo ng business. Ang YouTube kasi, may system sila na libre. Product distribution, advertising, accounting, server hosting, at invoicing. At ito ay sobrang low risk ng investment mo dito at madali lang. Ang kumpanya na ng YouTube ang gagawa ng mga may hirap na part ng business at kung uupa ka sa kanila mapapadali na lang sa iyo. Of course, business is business. Sa mga daling salita, ikaw ay nagtatrabaho under ng mga kumpanya na nakakasarap sa iyo. Also, same din ito sa other social media platforms. Madaming influencer na bumipili ng platforms sa TikTok, Instagram, Facebook. At ang pinili ko na platform ay ang YouTube. Dahil nga under ako ng kumpanya ng YouTube, kung ako ay maban sa platform na ito, kung sakaling may violation akong ginawa, mawawalan ako ng business. Or kung nag-shutdown ng website ng YouTube, maraming mawawalan ng trabaho. Ang pagiging YouTuber ay madali lang na trabaho nang hindi ka mapapagod. Di gaya ng doktor at lawyer. I-edit ka lang ng video, kaya ang YouTube ang pinaka-low risk na investment kung magsisimula ka. Sa katotohanan, kailangan mong maging swerte dito sa YouTube. What I mean is, di lahat palaging may nanonood sa videos mo. Laging kaunti ang views. Kaya kahit low risk na sinasabi ko kanina, there's still risk pa rin sa YouTube business. Pero hindi ko sinasabi na huwag ka magtayo ng sariling business na ikaw na ang gagawa ng system. Ang sinasabi ko lang, merong ng mga kumpanya na may system na. Uupa ka na lang sa kanila. At para sa akin, ang pagiging YouTuber is the best choice para sa akin. Sa mga business-to-business company, may mga system na may chain reaction sa economy na mas madali na lang magsimula ng business kasi na-remove na nila ang mga barriers na madali na lang sa mga tao na magtayo ng business. Ang mga product sa Shopee ay galing sa Alibaba ng China. Nag-order ang online seller na galing dito sa Pilipinas at pinadala dito sa Pilipinas. Ang online seller ay nagtayo ng shop sa Shopee at binili ng mga customer. Ang online seller ay gumamit ng Lalamove para ma-deliver ang product sa destinasyon ng customer ang product. Madali na lang para sa online seller kasi may platform siya na ginagamit para mabadali ang business niya. May pinakamadali pa na ma-remote mo ang mga barriers ng business online seller na may system na. Ang tinutukoy ko ay ang affiliate marketing. Sa affiliate marketing, na-remove mo na ang mga barriers nang gagawa ka pa ng product, puproblemahin mo pa ang mga emails. Sa affiliate marketing kasi, wala sa iyo ang product, bali pinopromote mo lang ang product ng online seller. At under ako ng Shopee at Lazada na kumpanya na under ng kumpanya ng Involve Asia. At ang Involve Asia ay may system na madali na lang para sa akin na makapag-promote ng binibenta ko. Nakita nyo sa simula ng video na ito ay nag-promote ako ng drawing tablet. Affiliate marketing ang tawag doon. Kung madali lang magtayo ng business sa pamamagitan ng affiliate, eh di sana madami na tayong nag-affiliate. Ang affiliate marketing ay business din na may risk. Kasi lahat ng business may risk. Bali, madali lang kasi na-remove mo na ang barriers ng online seller. Ang affiliate marketing ay honestly mahirap pa rin at malulugi ka din dito. It takes time at kung madami na akong video na may affiliate, may compounding effects ito. Kaya posible ka din yumaman sa ganitong business. So I introduced to you to one-person animation business na remove mo na ang lahat ng mga barriers para ikaw na lang mismo mag-isa ang gumawa sa sarili mong business na animation. Sa mga lumalagong technology sa panahon natin sa digital renaissance era, nauso ang AI, and AI is your companion para di na ikaw mahirapan pa sa mga task mo sa paggawa ng animation. In voice editing, para ma-remove ang noise, I use Adobe Podcast Enhance website nang di mo na kailangan i-edit pa ang voice mo. Automatic.
ito ay AI. May tutorial ako dyan, link in the description. Sa pagre-research na script ng mga packs, I use Edge Copilot na nagtatanong ako sa kanya ng kire-research ko sa video na ito. At makukuha mo na agad ang information. Ito ay AI, siya na mismo ang maghahanap ng quality information. Di gaya ng Google na magbibisit ka pa ng website na may ads, ayaw ko yun. At sa image, gumamit ako ng Edge Copilot Image Creator. Ang image na ito ay sa AI mismo nagawa. Yung box head lang ang na-drawing ko at inedit ko lang ng kaunti. At ang pinaka-paborito ko ay ang AI Automatic Animation na makikita mo sa live stream ng VTuber at PNG Tuber. Ito ang app na iyon, ay Prism Live. Itong AI na ito ay makaka-animate ng iyong lip sync, eye movement, and body movement ng automatic. Sa ngayon, di nyo nakikita na ginagamit na ito kasi madami pang bugs sa Android. Hihintayin ko na lang na ma-fix nila sa kasalukuyang oras ng video na ito. At ang CapCut ay madaming AI features na madali na lang mag-edit ng video. Kaso paid. At ang mga ginawa mong drawing at animation asset, you can reuse it all over again sa iyong video to save time at di ka na mag-drawing ulit. Sinabi yan ni James na mas kilala bilang the odd ones out. Gagawin ko ito sa animation para maka-upload ako ng madami para mapalpigyan ng algorithm ng YouTube para kumita ako ng pera. Yes, madali na lang sa akin ang pag-edit ng animation kasi may AI na. Di na ako matatagalan sa pag-edit. At ito ay para sa akin ay good news para sa mga animators. May mga YouTubers na complaining about mare-replace na daw lahat ng AI sa future, kaya bad news sa kanila. Sabi nga ni Chinkitan, the only permanent in this world is change. Kaya bawat change you need to adapt. Di mo ba alam ng panahon noong 2,000 years ago, di ganon ka-convenient ang buhay ng tao? Bago ka makakain, kailangan mo munang magtanim sa sakahan. Sa ngayon, pupunta ka na lang ng convenience store, nandun na lahat ng gusto mong kainin. Noon, tanging rich kid lang ang may touchscreen phone sa panahon ng 2013. Ngayong taon, kahit na mga taong may hirap, may touchscreen phone, talaga nang nagbabago. Nakasulat yan sa Biblia, sa Daniel 12:4, marami ang tatakbo parito at ang kaalaman ay lalago. Malago na talaga ang kaalaman sa pamamagitan ng AI. All you need to do is adapt. Maniwala ka sa akin, in the future may mga tao na dadami ang business na sila na lang mag-isa kasi yung AI ang nag-automate ng task para sa kanila. Masasolve na rin ang job burnout at stress sa trabaho. Kasi most Gen Z sa panahon natin ayaw magtrabaho. Yung type na trabaho na ayaw nila ay yung mga trabaho na mahirap tulad ng fast food crew, janitor, or even kahit bagger lang sa mall ayaw ng mga Gen Z. At ako mismo bilang Gen Z ayaw ko ng trabahong call center kahit nakubo lang ayaw ko. Ang Gen Z, they prioritize freedom. Hindi ito nagtuturo na maging tamad kasi may mga tao na kahit gaano pang sipag sa trabaho nila maliit lang at kita. Kahit di naman merong mga tao na masipag pero pag walang matrabaho di kikita kasi mahirap makahanap ng trabaho dahil sa mga standard ng employer. Mataas dito sa Pilipinas. Ang one-person business model ang pinaka-best choice na magagawa sa panahon ng digital renaissance era ngayong panahon. Maniwala ka man sa akin o hindi, ito ang trending ngayon. Ewan ko lang sa mga fellow Pinoy animators dito na nanonood sa akin, kahit na sa data ng Google Trend na number 1 popular ang self-improvement sa Pilipinas, sana may mga audience din ako na masumpungan ko na makaka-relate sa akin. Ito sana ang pag-asa ko. Hindi ako tamad. Kung ang sipag ko ay nasa right tool at nasa right time, I will found success sa ganitong animation. Thank you so much sa information na ito na nakuha ko kay Tanko. Pero iba ako. Nakapokus ako more on animation branding. Gagawa ako ng business sa pamagitan ng pag-drawing. At yun ang uniqueness ng video na ito. Nanonood ka ng mga financial YouTubers kung paano yumaman katulad ni Chinkitan at sa ibang bansa katulad ni Iman Gatsi.
May sekreto sila na di nila sinasabi sa'yo na akala mo may ibang way kung paano talaga yumaman. Ang realidad, sila nasabi ng mga iba't ibang tinatawag natin na business model sa online na isang bagay na di nila sinasabi sa'yo ni Iman Gatsi at ni Chinkitan na ginagawa nila na mas effective maliban sa ibang pang business model. Ang sinasabi nila ay business model ay negosyo, pagbebenta na laging sinasabi ni Chinkitan. In reality, ang negosyo ay sobrang hirap i-manage. Babantayan mo ang tindahan mo, uupa ka ng pwesto, bibili ka ng raw product, madami kang iisipin, etc. Lagi nilang sinasabi yun. Want to be rich? Just start a business. Ang realidad ng pagyaman ay magiging busy ka araw-araw at may leverage ka na gagamitin mo ang pera mo para maka-generate ka ng pera at matagal-tagal pa na puhunan para makasucceed sa negosyo. Ang ginagawa nila na di nila sinasabi sa iyo ay nag-invest sila sa YouTube mismo. At ang YouTube na platform ang easiest business model na alam nila na pinapagkait nila sa iyo kasi ayaw nila ng kompetisyon. Ang totoo, di talaga sila honest kung ano ba talaga ang totoo. Ang YouTube ay isang type ng content marketing na tinatawag o tinatawag din na info digital product na binebenta nila ang solusyon ng pagiging mayaman sa pamagitan ng atensyon. Ang atensyon na iyon ay magiging AdSense revenue at dahil sa atensyon makakabenta sila ng info product pa rin sa pamamagitan ng course or subscription na mga members lamang ang makapanonood ng mga premium videos na gusto mo malaman ang sekreto nila sa pagyaman. Ang pag-invest sa YouTube ay pinaka-easiest investment na magagawa nila kasi doon sila nag-invest mismo. Ang gagawin mo na lang ay build an audience sa iyong niche at gumawa ka ng solusyon sa problema ng iba at babayaran ka sa pamagitan ng attention nila. Currently, nasa 4.1 subscribers ako. Sapat na ito para maka-attract ng sales. Ang only way to make money is sales. You can sell in attention, and attention is the new currency. And selling is the foundation of business all over the world. Walang ibang paraan paano kumita ng pera kundi sa pagbebenta. At ang YouTube is the best platform for selling your product. Bakit ang YouTube ang pinaka-best investment na magagawa mo para yumaman? Explain ko pa ng malalim in order na yumaman. Kailangan mo ng high-paying job na magiging employee katulad ng doktor at ipunin mo lahat ng sweldo mo at yayaman ka na at mag-retire. In reality, di ka doktor, di ka nakapagtapos ng college at wala kang ipon. Kahit maging employee ka, let's say magtrabaho ka ng white-collar jobs tulad ng call center, kahit ano pang sipag mo, hindi ka yayaman kasi fix lang ang sahod mo. Yayaman ka lang kung inipon mo ang pera mo. Pero matagal-tagal pa yun na process. In order na kumita ka na malaki, kailangan mo ng laging demand na products, skills, or services na ibebenta mo para kumita ka ng malaki. Ganito, walang ibang paraan kung paano kumita ng pera kundi magbenta. Para magkapera, neither ibenta mo ang oras mo at lakas mo sa pagiging employee na piksang sahod or mag-start ka ng sariling business. So yun nga, sabi daw nila magtayo ka ng business para yumaman. Kaso ang realidad, ang daming business na nandyan. Merong information overload all over the internet. Don't overthink it. Ang isipin mo na lang, just be yourself. Kung anong hilig mo, yun ang ibenta mo or gawin mong services. Katulad ko na artist dito sa YouTube, gusto ko mag-drawing na mag-drawing. Yun ang talent ko. At gusto ko gawing business. Gusto ko gawing business ang talent ko na mag-drawing instead of career. Nga pala, ang business is not a career. Yun ang tatandaan mo. Ang career ay pagiging employee. Kung gagawin kong career ang drawing ko, baka nga nasa abroad na ako ngayon gumagawa ng anime sa studio sa ibang bansa. Kaso ang realidad, fix lang ang sahod. I want a business na independent kaso may risk. Kasi kung nakadepende pa rin ako sa kumpanya na pinagtatrabahuan ko, maaring matanggal ako dahil sa layoff, dahil sa AI, o kaya ma-fired ako sa anumang kadahilanan. Pero stable ang sweldo, mawawalan ka ng trabaho as risk. Business ang gusto kong i-pursue sa talent ko na mag-drawing
Kasi gusto ko gawin ang video in my own way nang walang sinusunod na boss at malaya ako sa oras ko. At kahit anong oras pwede ako magtrabaho. Di ako mag-aalala na masisante at magpuyat kakagising sa umaga at hindi lang masungit mong boss at customer. YouTube is the best platform ng business na isang bagay na explain ko pa sa iyo ng mas malalim. Bakit ang YouTube ang pinaka-easiest business? Kasi ganito, kung tatayo ka ng sariling business, madaming puhunan ang kailangan mo at may posibilidad na malugi ka. Magtatayo ka ng system para di ka malugi, ganun ang negosyo. At ang hirap gumawa ng system. It takes research, years of experience, madaming pagkakamali para ma-perfect mo ang system. Kasi kung wala kang system, sa negosyo malulugi ka. Ito ang pinakasimpleng system. Huwag mong gastusin ang puhunan at ang sobra imbes mo sa pagpapalago ng iyong negosyo. Kung malaki na ang negosyo mo, magiging kumpanya hanggang sa korporasyon at mas komplikado na ang system nun. Ganito, kung magtatayo ka ng system sa negosyo mo, yayaman ka. Ang problema, sobrang tagal at it takes years at halos imposible kang makatayo ng negosyo sa sarili mo. Paano kung sinabi ko sa iyo na may mas madali pa na di alam nating karamihan ng mga Pinoy animators? Kasi karamihan sa mga Pinoy animators, wala lang. Pabulak-bulak-bulang content, nakaasa lang sa ad revenue. Ang ginagawa lang nila nagpapatawa at entertainment lang. Bakit di mo gawing business ang pagiging animator? Most animator dito sa YouTube ay nasa entertainment niche. Pero bilang ako na animator, ito ay bago para sa ating mga Pinoy animators. Gusto ko maging success sa pagiging animator sa pagtatayo ng business. And luck is important sa pagtatayo ng business, hindi lagi sa hard work. Oo, yayaman ka sa hard work. Gaya nga nakasabihan ni Tado, ang batang masipag, paglaki pagod. Nakakatawa pero ang realidad talaga yon. Kasi kung magtatrabaho ka na masipag, mapapagod ka para kumita ka. Nag-overtime ka sa trabaho at araw-araw nagbebenta sa negosyo kasi kailangan mo mapagod para kumita ka ng pera ng malaki. Kaya importante ang luck sa pagyaman habang di ka naghihirap sa pagtatrabaho. Kahit kaunti lang ang ginawa mo or less work dahil sa luck magkakapera ka na malaki. So nagtatanong kayo sa akin how to increase luck in business. Para makuha mo ang luck sa business, kailangan mo kumampi sa mga negosyo na mataas ang win rate kaysa malugi ka dahil kinompetensya mo. Ang negosyo nalulugi dahil sa kompetisyon. Ang sabi daw nila, if you can't beat him, join him. Kakampi ka sa mga negosyo na may system na kaysa ikaw ang gagawa ng system. What I'm talking about here is ma-increase mo ang luck mo kung aanib ka sa mga corporation na may system na, hindi ka na magtatayo. Kasi ang corporation na iyon ay may sariling system na at ang corporation na iyon ay YouTube. Hindi ka nagagawa ng corporation ng sarili mo para yumaman. Kung kilala mo si Kong TV, Ninong Rai at iba pang sikat na YouTubers dito sa Pilipinas, there's sure a common thing bakit sila yumaman. So bakit ang YouTube bilang business ay magpapayaman sa iyo? Sa madaling salita, YouTube ay ginawa nilang business kasi sa platform na ito yayaman ka. So bago ka magyaping sa comment, let me explain. Ang gawin mo lang mag-upload ka na mag-upload, wag kang susuko, wag kang mag-overthink kung ano ay content mo. Kasi nowadays ang YouTube ay nabago na ang algorithm. Mas pinibigyan na ng pagkakataon ng mga small channels na makita sa YouTube compared dati sa mga malalaking channel lang. At sa mga channel na iyon ay they are just being themselves. At there's always may matatagpuan kang community na gusto ang content mo. Kahit anong content pa yan. At ako bilang sa platform ng YouTube na ito, nakakakuha rin ako ng results ng pinaghirapan ko. Kumikita na ako kaunti. At patuloy lang ako mag-upload dito at makukuha ko din ng result. At sana ikaw din. Huwag kang magalala, di ako magbebenta ng course, nakadepende lang ako sa ad revenue at affiliate na may explain ko pa sa iyo ng mas malalim sa video na ito kung consistent kang nanonood. Ibibigay ko na sa inyo agad ang information for free, wala kang babayaran. Ang gagawin mo na lang sa umpisa is know your passion. Ano ba talagang nasa puso mo na nais mong i-share sa mga manonood? Kasi kung nasa puso mo ay kumita lang ng pera, it's a bad sign.
mahuhulog ka sa scam dito sa YouTube sa ads. Kasi ang mga lending app at investment app na ads dito sa YouTube, I'm sorry to say this, it's a scam. Anything na investment na wala kang gagawin at kailangan ng pera para magkapera ay scam. Kaya hinihikayat ko ang iba na maging YouTuber kasi ang pagiging YouTuber ay pinapaghirapan. Kasi sa behind the scenes ng mga content creator, nagpaplano yan. Nagsusulat ng script, nag-edit ng video, nagme-maintenance ng social media at madami pang iba. At ang realidad kung paano kumita ng pera ay walang iba kung di paghirapan mo ito. Kaya kung gusto mo mahirapan, you need to be happy na mahanap mo ang passion mo sa pag-create ng content dito sa YouTube. Kasi kung napapagod ka kagawa ng content, mawawala ang pagod mo kasi may achievement ka na nagawa mo ang content mo. Ako sa sarili ko, I like drawings at writing. Ito ang passion ko at masaya ako. At sana ganun din kayo. Kaya magumpisa ka na gumawa ng content na masaya ka. Hindi para kumita ng pera. Sasabihin ko na ng hanes sa inyo paano talaga kumita ng malaki dito sa YouTube na hindi nila sinasabi ng mga YouTubers. Actually, it start in your own mindset. Kailangan maging obsessed ka sa pangarap mo maging YouTuber. Teenager pa lang ako, pangarap ko na maging YouTuber. Ngayon natupad ko na ang pangarap kong maging YouTuber. Kailangan ko lang maging stable ang trabaho na ito. Ito ang ipagtatapat ko. Di ako kumikita na malaki, iniipon ko lang sa bangko ng magulang ko. Speaking of magulang, I recommend na igalang mo ang magulang mo kasi kailangan mo ang magulang mo para masuportahan ang pagiging YouTuber mo. Kasi kung naglayas ka, di ka makaipon, wala kang oras para sa YouTube mo. Kasi kailangan mo magtrabaho sa sarili mo para masuportahan ang sarili mo. Ganun ang honest way na ginawa ko. Igalang mo ang magulang mo, lalo na kung kabataan ka pa. Pangalawa, I recommend you to focus on your passion sa YouTube only. Di ka mag-aaral sa college at di ka magtatrabaho. Ako ay not in the workplace kasi ang trabaho ko ay YouTube. Ayaw ko mag-aral kasi para sa akin mas masaya gawin ng trabaho ang YouTube. Sa nanonood sa akin baka ma-misinterpret nyo ako. It's all about your choice. Di ko sinasabi na mag-drop out ka. Kung pangarap mo maging doktor or teacher, go! Mag-aral ka sa college. Pero pangarap ko maging YouTuber at doon ako magpo-focus. Pangatlo, ay enjoy mo ang paggawa ng content dahil ikaw ay may ambisyon sa sarili mo. Hindi ka employee na ambisyon ng boss mo ang sinusunod mo. Kung na-enjoy mo ang paggawa ng content dito sa YouTube, gigising ka sa umaga ng excited parati. Ang way na huwag ka magtrabaho at huwag ka mag-aral at mag-focus sa YouTube at mag-enjoy ay para ito sa intended viewers ko na kabataan na age range 18 to 30 na walang asawa at magulang ang sumusuporta. Kung ikaw ay may asawa at may anak, I think YouTube ay mahirap para sa iyo kasi kailangan ng time bilang investment dito sa YouTube. Kung ikaw naman ay kabataan na sinusuportahan ang magulang mo, ganito kasi ang realidad. Ang anak ay di nagtitipon para sa magulang. Dapat ang magulang ang nagtitipon sa anak. May mali din kasi ang magulang. Pero hindi ko nilalahat na may maling mindset ang pagpapamilya. Natutulungan ka ng anak mo pag matanda ka na. Maling mindset yun. Swerte ako sa magulang ko na sila ang gagastos sa akin. Pag nag-asawa na ako, malaya na ako. Wag ko na daw sila intindihin. Kaya salamat sa magulang ko na sinusuportahan ako sa YouTube ko. Ang pagiging YouTuber ay one-person business sa madaling salita. Gusto ko ako lang mag-isa ang gumagawa para kumita ng pera. Ayaw ko ng employee or team na magtutulungan kasi ang paggawa ng business ay talagang komplikado kung may employee ka. Kailangan mo i-manage sila ng maayos at madami kang iintindihin. At problema mo pa kung may pamilya sila. Kung tinanggal mo sa trabaho dahil nagtatamad, wala nang mapapakain sa pamilya kung may employee ka. Di mo alam kung maawa ka ba o hindi. Kasi nakita ko din ito sa sarili ko. Ayaw ko maging employee kasi ayaw kong nahihirapan. Ako ay Gen Z na ayaw ko mahirapan sa trabaho at gusto ko malaki ang sweldo. At naiintindihan ko ang employer bakit fix lang ang sahod kasi ayaw ng employer na malugi. Kaso lahat tayo ay damay-damay. Kung magtataas ang sweldo, tataas din ang presyo ng bilihin. Ang problema, pagka nagtaas ka ng sweldo na hindi naman
alang koreksyon sa benta ng kumpanya o kita, ang gagawin mo, magtaas ka ng presyo para maghabol mo. Or, kung hindi na kayang bilhin dahil mataas ang masyado, magbawas ka ng tao. At kung hindi mo magagawa is dalawa na yun, magsasara na lang, lalo na maliliit ang kumpanya. Kaya importante na ikaw na lang mag-isa ang gagawa mismo ng business. Neither wala kang boss or wala kang empleyado. Ikaw ang CEO, CFO, COO at iba pa. Sa pagiging YouTuber, mas simplified. Ikaw ang writer, editor, graphics, cameraman, etc. Sa paglago ng technology, ito ang vision ni Sam Altman na CEO ng OpenAI. Ang sabi niya, ang AI nandyan para matulungan ng tao para hindi mahirapan at magiging katulong sa anumang task tulad ng negosyo, trabaho at may opportunity na maging better ang quality ang buhay. Sa paggawa ng video na ito, gumagamit ako ng AI sa editing para mas mapadali ang production at wala akong ginastos sa video na ito at wala akong binayaran na editor na isang bagay na ito talaga ang pinapangarap ko na magtayo ng business sa pagiging YouTuber kaysa sa pagiging employee at sana ganun din kayo. Ang pagiging YouTuber is an opportunity for us na mga lalaki na talagang magawa nila na maging trabaho ang pangarap nila. Ako, pangarap ko talaga mag-drawing na mag-drawing tapos kikita sa pamamagitan nun. At gusto ko in the same way maging physically active. And in the top of everything, gusto ko lang magustuhan ako ng crush ko na number 1 priority ko. Pero doon ako nagkamali. Always, mauna muna ang sarili ko bago ang babae. Kasi ang babae may survival instinct. Kung di mo siya kaya buhayin, di kanya gusto. Kaya ang paggawa ng trabaho ko dito sa YouTube na gumagawa ako ng hobbies ko, masaya ako. Also, impress mo ang sarili mo, wag ang babae o ibang tao. Kaya ako nagpapapogi at mag-focus sa karir ko at pinag-aralan na psychology ng babae o tao para maintindihan ko ang lalim ng unawa ng tao at ito ang sikreto ng top 1% na attractive na lalaki. Para maging ahead sa 99% ng mga tao sa pagiging YouTuber ay una, dapat maging masaya ka sa ginagawa mong trabaho. Kasabay ng pagpapapogi sa looks maxing at workout habang gumagawa ng iyong YouTube kasi lahat ng information nandyan na. Gawin mo na lang ay kunin ng best information. Work in yourself, neither kumain ng healthy exercise, gumawa ng video para mag-improve. At kung na-work mo na ang sarili mo, i-share mo ang information sa ibang tao sa pamamagitan ng pinakita mong solusyon sa video mo sa YouTube. Kung napansin mo, ang mga video sa YouTube is all about solving problem. Kaya tinatawag din na business ang YouTube kasi ang business is all about solving problem. All you need to do na ito ang ginagawa ko ngayon ay stay single until may babaeng patay na patay sa'yo. Huwag kang galala, makukuha mo din ang babae na gusto mo. Just focus in yourself. Sa YouTube mo, sa fitness mo, sa health mo, sa looks mo. Impress yourself always. Maniwala ka sa akin. Darating din ang araw kung sinubaybayan mo ang channel na ito. I wanna live like James Bond lifestyle. Mayaman, single at attractive at the same time. At may isang babaeng interesado sa kanya. Ito ang mga lalaking nasa top 1% men. At sana ganun din kayo. Walang masamang mangarap. Akala ko nga masama ang may ambisyon. Kasi wag ka daw mag-ambisyon ng hindi sa'yo, yun nasabi ng Diyos. Yun pala, pinapayagan pala tayo ng Diyos na magkaroon ng ambisyon para ang ambisyon na yun ay makagawa ng mabuti. Kaya gusto kong maging top 1% man kasi gusto kong makagawa ng mabuti sa pamamagitan ng pag-aasawa ko para makatakas ako sa pakikiapid na ayaw ng Diyos. Kasi kung wala akong asawa, gagawa ako ng masama. At sana, ganun din kayo. Ang compound effect ng pag-invest sa YouTube ay sa umpisa hindi mo naramdaman ito kasi kaunti lang ang nanonood at kaunti lang ang subscribers kasi walang nakakilala sa iyo. Ang gagawin mo na lang ay consistent mag-upload ng hindi nag-overthinking ng ano ba talaga ang magandang content. Mag-upload ka lang by just being yourself nang nagdi-discuss ka about sa interesadong content dito sa YouTube.
Ako ay interesado sa self-improvement, more on animation business and comics na may kaunting looks-maxing, all about personal development. At ang idea ko ay nakuha ko lang din sa YouTube sa Atomic Habits ni James Clear, How to Win Friends and Influence People ni Dale Carnegie, at sa YouTuber na si Dan Ko, at lahat ng mga iba pang YouTubers na nagtuturo ng similar thing. At common sense na lang sa mga looks-maxer YouTubers. Ito ang paniniwala ko. Ang purpose ko sa self-improvement is to get married and happy. Ayaw ko maging sikat at di ko pinapakita ang mukha ko. At tanggalin mo ang babae sa buhay ko, baka nga wala akong purpose. At sa pamamagitan ng pag-upload araw-araw, nangangarap ako na makukuha ko din ang pinapangarap ko sa pamamagitan ng compounding. Sa ngayon, ang ginagawa ko ay nagwo-work ako 3 hours a day sa computer sa pamamagitan ng pagsusulat ng script at paggawa ng video araw-araw, at nag-upload ako sa YouTube Shorts sa community tab, at kung kompleto na ang YouTube search ko na tag 3 minutes, I compile it into long form video na 20 minutes or more para madaming mid-roll ads. At sa pamamagitan nito ay still consistent kasabay ng looks-maxing skincare routine, day and night, at workout. Pagkatapos ko magsulat, ang gagawin ko na lang ay maghintay. Oo, maghintay at keep consistent na ginagawa ko ito. At ito ay magko-compound na parang snowball, maliit lang sa umpisa pero palaki ito ng palaki. Mag-uumpisa sa maliit na subscriber hanggang sa dumami ito. Ang halimbawa nito ang mga YouTubers na malalaki ang subscribers kasi sa umpisa maliit lang talaga ang channel nila pero nag-keep consistent lang sila sa platform ng YouTube. It took them 5 years or 10 years na ipon ang subscribers nila, at naniniwala ako makukuha ko din yon. At di ako nasasalita sa sarili ko kung di kayo din. Kaya nire-recommend ko na ang mga Pinoy animators na maging business ang YouTube, at hindi ito madali. It takes patience and perseverance at maging obsessed ka dapat. At hingin mo yan sa Diyos at magtiwala. Ang conclusion, it's all up to you at alam mo na ang gagawin. Ang gagawin mo na lang ay gawin ng ginawa ko. I'm humble to say na kahit mapanood mo ang video na ito, hindi ko magagaranti na maging mayaman ka dito sa YouTube. Kung nalaman mo ang information, dapat take action. Stop yapping na hindi ko kaya, ang tagal. Talagang di mo kaya, talagang matagal. Ganon din ako noon, akala ko di ko kaya. Ngayon may AI na at may information na gagawa ko. Nakaya ko naman, hindi ako nahirapan dahil sa AI. Kung gusto mo malaman ang tutorial paano gumawa ng animation sa AI, nasa link yan in the description below. At sana mapakinggan ito ng mga Pinoy animators na gaya ko. It takes years and years para maging success dito sa YouTube, maniwala ka. Sa tingin ko, kaunti lang mga YouTubers na Pilipino na gumagawa ng ganitong niche. Kung gusto mo ako gayahin, it's up to you. Kasi ginaya ko rin naman ito sa mga ibang YouTubers, bali pinag-compile-compile ko lang, hanggang sa maging kakaiba. Kaya okay lang na gayahin niyo ako. At bago matapos ang video na ito, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, leave a like, and more videos to come. One at a time, it's God willing. And see you in the next video.